sa Diyos na Espiritu ay pinalitan natin ang mga altar ng Diyos-Diyosan ng tamang altar, which is the altar of family prayer, worship, and devotion to God. Ang altar noon ay may kasamang mga handog na sakripisyo na ipinapatong sa ibabaw nito. Ito ay isang madugo at matrabahong aktibidad dahil magtatayo ka ng altar at magkakatay ka ng hayop na ihahandog. Ang pinakaunang gumawa ng altar ay si Cain at Abel. Nasa Genesis chapter 4, 3-5 po natin yan mababasa. Sabi po doon, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Si Cain palibhasa ay isang magsasaka, kaya't ang inihandog niya ay bahagi ng ani niya sa bukid. Samantalang si Abel naman, bilang isang pastol, ang inihandog niya ay isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Kumbaga, firstborn ang kay Abel at first fruit naman ang kay Cain. Gusto kong ipakita sa inyo na ang paggawa ng altar ay napakatagal na pong practice. Likas sa tao na kumilala na may Diyos na karapat-dapat handugan ng bahagi ng kanyang kayamanan o kabuhayan na tinatamasa. Sa wari ko ay hindi siya mandatory o sapilitan, kundi ito ay kusang loob. Bukal siya sa isang mapagpasalamat na puso sa dakilang lumikha na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Walang utos na nagmula sa Diyos para gawin ito. It was a voluntary action because it was coming from a grateful and a thankful heart. This is another reference about our topic on first fruit offering na ginagawa sa Old Testament thousands of years earlier before the giving of the law of Moses. Ang pangalawang okasyon na nakita kong gumawa ng dambana ng pagsamba ay si Noah. Ginawa niya ito mismo pagkatapos ng baha. Pagkababa nila sa arka, yung kaagad ang kanyang ginawa. He built God an altar. Makikita natin yan sa Genesis chapter 8, beginning 20 hanggang 22. Basahin po natin. Si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Gusto kong mapansin niyo po ang reaksyon ng Diyos sa handog ni Noe. Ito'y naging isang mabangong samyo, a fragrant offering pleasing to God. Ginawa ito ni Noah bilang pasasalamat niya dahil nalagpasan nila at ng kanyang buong pamilya ang isang napakalaking trahedya. Buong mundo ang sakop o scope ng baha noong panahon ni Noe. It was a worldwide phenomenon. Parang pandemic din natin ngayon. Global din po ang scope. Kaya ang tanong po sa atin ay, may dambana na ba kayong ginawa? Dahil sa halos 2 taon na, tayo po'y iniingatan ng Diyos at ang buong pamilya natin. Para sa akin, kung buhay ka pa hanggang ngayon, deserve the Lord na igawa natin siya ng dambana ng pagsamba. Tama po ba ako sa sinabi ko, mga kapatid? As a church, as a family, at bilang mga negosyante, na hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinagpapala ang ating mga negosyo at source of income. Sa palagay ko'y karapat-dapat lang na pasalamatan at igawa natin siya ng altar. Mamaya, may ipapanawagan po ako sa inyo. Tantyahin niyo po kung galing sa Diyos o hindi. May instruction po akong gagawin kung paano tayo mag-build ng altar ngayong 2022. Going back to Noah, pansinin niyo po na ang laki ng impact sa Diyos ng kanyang ginawa. Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo ng altar, ay naipangako niya na hindi niya nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Nababago pala ng handog ang isip at damdamin ng Diyos. Napapahupa pala ng altar ang galit ng Diyos. And as a result, napipigilan nito ang sumpa niya.
Pagkatapos ni Noah, ang sumunod na gumawa ng altar ay si Abraham. Abraham was an altar builder. He built 7 altars throughout his lifetime. Pero ang pinakamatinding altar na ginawa niya ay nung ihandog niya ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Naalala niyo ba, nung nakarating na sina Abraham at Isaac sa tuktok ng Mount Moriah, sabi ni Isaac, "We have the wood and the fire, but where is the sacrifice?" Abraham died 1,000 deaths, mga kapatid, during the time. Dahil alam naman natin na mahal niya si Isaac. Ngunit dito bumilib ang Diyos kay Abraham dahil siya'y sumunod kahit labag sa kanyang kalooban. Isang bagay palang bumilib tayo sa Diyos, ngunit isang bagay din ang mapabilib natin ng Diyos dahil sa pagsunod natin sa kanyang mga utos. Sabi sa Genesis 22:9-18, mahaba-haba po ito. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham." "Narito po ako," sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. "Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos." Wow! Grabe! Napasumpa ang Diyos sa kanyang sarili na pagpapalain niya si Abraham. Ano ang dahilan? Altar o sacrifice, mga kapatid. Noong palitan ng Diyos ng panghandog na tupa, imbes na si Isaac, ay natawag ni Abraham ang lugar na iyon na the Lord who provides, Jehovah Jireh. Ang Diyos ay nagkakaloob. Ang Diyos ay may nakalaan. Mga kapatid, iba ang Diyos matuwa. Iba ang Diyos kapag nakitaan niya tayo ng pambihirang pananampalataya. Pambihira din ang kaya niyang ibigay at ibalik sa atin. Punta po tayo sa pang-apat, kay David. Nagalit noon ang Diyos dahil ipinabilang ni David ang kanyang mga kawal. Kaya't dumating ang napakalaking salot na ikinamatay ng 70,000 katao sa loob lang ng isang araw. Anong klaseng variant kaya ang tumama sa kanila? Delta kaya o Omicron? Labis na nagdalamhati at nakonsensya si David sa nangyari. Basahin po natin ang 2 Samuel 24:17-25. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya kay Yahweh, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo, at ang mga walang malay na tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Nang araw ring yon, lumapit si Gad kay David at sinabi, "Gumawa ka ng altar para kay Yahweh sa giikan ni Arauna." Sinunod ni David ang utos ni Yahweh. Nang makita ni Arauna na dumarating ang hari kasama ang kanyang mga lingkod, sumalubong siya at nagpatira pa sa harapan yon. "Ano po kaya ang inyong pakay, kamahalan? At dumalaw sa inyong abang lingkod?" tanong ni Arauna. Sumagot si David, "Bibilhin ko ang iyong giikan para pagtayuan ng altar ni Yahweh upang mahinto na ang salot. Hindi na po kailangang bilhin ito. Gamitin na po ninyo sa paghahandog," tugon ni Arauna. Sinabi pa niya, "Meron po ako mga toro dito. Ito na po ang inyong ihandog. Ang kariton namang ito at mga pamatok
ay gawin na ninyong panggatong. Nang maibigay niya ang lahat ng ito, ay idinugtong pa niya, maging kalugod-lugod nawa ang inyong handog kay Yahweh na inyong Diyos. Ngunit sinabi ng hari, hindi maaari, babayaran kita, sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Kaya't binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak. Gumawa nga siya ng altar at nagdala roon ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David para sa bansa at tumigil na nga ang salot sa Israel. Ang tanging paraan para mapahupa ang galit ng Diyos ay sa pamamagitan lang ng pagtatayo ng altar. At ang lugar na napili niya ay ang giikan ni Arauna. Ayaw sana itong ibenta ni Arauna kay David sa laki ng respeto niya sa hari. Subalit ipinagpilitan ni David na bayaran ang lupain ni Arauna, saying, I will not sacrifice to God anything that cost me nothing. Ayaw kong maghandog sa Diyos nang hindi ko nararamdaman ang bigat. Sabi ni David, ang sakripisyo ay kailangang masakit sa iyo. Something significant. May dating o may bigat sa puso mo. Hindi yung parang baliwala lang sa iyo dahil sa sobrang liit ng binitawan mo. Pero tingnan niyo naman po ang tugon ng langit sa ginawang dambana ni David. Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David para sa bansa at tumigil na nga ang salot sa Israel. Grabe ang nagagawa ng altar na ginagawa natin sa Diyos, mga kapatid. Ang panglima na gumawa ng altar ay si Elijah. Ito naman ay noong panahon na dahil sa pagtalikod at pagkakasala ng bansang Israel kay Yahweh, ay hindi niya pinaulan sa loob ng 3.5 taon. Nagkaroon ng tagtuyot. Subalit noong panahon na para tapusin ng Diyos ang sumpa, ay inutusan niya si Elijah na hamunin ang mga propeta ni Ahab na sila'y magharap-harap sa Mount Carmel. Ito ay para patunayan sa lahat kung sino ba talaga ang Diyos na buhay na makapagpapadala ng apoy mula sa langit para sindihan ang kanilang handog. Handog na naman. Altar na naman ang solusyon sa kinakaharap nilang global crisis. Mababasa natin yan sa 1 Kings chapter 18, 20-24. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyong isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal. At pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag niyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy ang siyang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Pinauna ni Elijah ang mga propeta ni Baal. Pero ilang oras nang lumipas, ay walang Baal na sumasagot sa kanilang panalangin. Hanggang sa dumating ang torno ni Elijah. Ang unang ginawa niya ay ni-repair o inayos niya muna ang altar. He rebuilt the broken altar. At saka ipinatong sa ibabaw ng altar ang karne ng toro na ihahandog. Pinabuhusan niya pa nga ng ilang timba ng tubig ang altar. At saka siya nanalangin. Kaya po ang sabi sa verse 36, ng 3 na ng hapon, na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel. At ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat na ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo na sila'y magbalik loob. Noon day nagpababa ng apoy si Yahweh at
tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga taong nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, "Si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh lang ang Diyos!" Let's jump to verse 41, mga kapatid. Sinabi ni Elias kay Ahab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan." Mga kapatid, kung kay Noah ang altar ay pinahupa ang galit ng Diyos, kay Abraham ang altar ay kumawala ang pagpapala ng Diyos, kay David ang altar ay napatigil ang salot, kay Elijah naman ang altar ay nagpabuhos ng ulan na matagal na nilang inaasam-asam. Ganyan po ang kapangyarihan ng altar. Actually po ay napakarami pa tayong mababasa sa Bible na gumawa ng altar. Last na lang sigurong gagamitin ko ay ang altar na ginawa ni Solomon. Sa 2 Chronicles chapter 1, 6 and 7, it says here, pagdating sa Gibeon, nag-alay si Solomon ng 1,000 handog na susunugin sa altar na tanso na nasa loob ng toldang tipanan. Kinagabihan, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, "Sabihin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo." Alam natin po kung ano ang hiningi ni Solomon. He asked for wisdom dahil napakabata niya pa bilang hari. Pero ano ang nangyari? Pati mga bagay na hindi niya hiningi, tulad ng kayamanan at tagumpay sa mga kalaban, ay ibinigay din sa kanya ni Yahweh. Bakit? Dahil nalugod ang Diyos sa ginawa niyang altar. Bishop, panay naman sa Old Testament yan na mga binabanggit mo. Di ba po tinapos na ni Kristo ang mga paghahandog sa bagong tipan? Sakto po kayo dyan. Tama po kayo. Jesus became the final sacrifice already. For all men, for all sin, for all time, forever. Siya na ang huling sakripisyo na naihandog sa dambana ng Golgotha 2,000 years ago. Hindi na natin uulitin ang paggawa ng mga literal na altar at paghahandog ng mga hayop na susunugin. Bawal na po yan ngayon sa bagong tipan. Subalit sa bagong tipan, ang konsepto o ideya ng paggawa ng altar ay naroon pa rin. Sa ibang pamamaraan nga lang, ngunit hindi pa ito nawawala. May hinihingi pa rin sakripisyo sa atin sa bagong tipan. Sakripisyo o alay na kalugod-lugod sa Diyos. At yun po ang aalamin natin. Sundan niyo po ako dahil ayaw kong mamiss natin ang mga pagpapala ng paggawa ng altar. Una po ay sa Hebreo 13, versikulo 15. Ang sabi po dito ay, "Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan." Pagpupuri sa Diyos. Altar of praise and worship. Yan po ang ating mga pag-aawitan at pagpapasalamat tuwing tayo nagkakatipon sa church. Napakadali namang gawin, di po ba? Kayang-kaya natin itong gawin. Ano po? Ang pangalawa ay nasa sunod na verse lang. Verse 16, "At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos." So, ang pangalawa ay pagtulong sa kapwa. Helping the poor and the needy. May ginagawa po ba tayong pagtulong sa kapwa? Do we help the poor and the needy? May tulong ba tayong naibigay sa mga nasalanta ng bagyong Odette? O naubos na sa mga handa natin last New Year? May chance pa naman, mga kapatid. Ang pangatlong altar ay nasa Romans 12, verse 1. "Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Ang buhay pala natin ay dapat ihandog natin sa Kanya. Sa tuwing may mga kahinaan at kasalanan tayong tinatalikuran, ito ay sakripisyo, ngunit ito'y mabangong samyo sa Kanyang harapan. It is a pleasing
sacrifice to God. Kapag tayo ay nagbabagong buhay, we call it the altar of a changed life. Ang pang-apat na altar na mabangong samyo at kalugod-lugod sa Kanya ay itong nakasulat sa Philippians chapter 4, 18 to 19. Pakinggan niyo po. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob niyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko, ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos. Mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Wow! Sobrang napakaliwanag po mga kapatid. Altar of giving. Ang handog pala nating mga pinansyal ay mabangong samyo din sa Kanyang harapan. Quote ko lang uli ang sabi sa Genesis 8:21 tungkol sa handog ni Noah. And the Lord was pleased with the aroma of the sacrifice. Tingnan niyo po kung ano sabi dito sa Philippians 4:18. This is a sweet aroma, pleasing to God. Pareho din po ang impact sa parehong Diyos ng Old and New Testament. Kahit magkaibang pamamaraan ng paggawa ng altar. Ano po? Parehong sweet-smelling aroma and a sacrifice pleasing to God. At dahil dyan, kung sa panahon ni Noah ay nahinto ang galit ng Diyos, kung sa panahon ni David natigil ang salot, kung sa panahon ni Abraham nag-release ang Diyos ng pagpapala, kung sa panahon ni Elijah ay bumaha ng ulan, sa panahon ng bagong tipan, ang pangako naman niya sa atin ay mula sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ay ibibigay niya ang ating mga pangangailangan. Ang linaw-linaw, di po ba? Nagbago lang ang pamamaraan, ngunit ang concept, ang principle, ang impact is still the same. Mga kapatid, bilang response sa mensaheng ngayon, ito bali ang pinaka-altar call natin dito sa online. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na i-apply po natin sa ating sitwasyon ngayon. Gagawa tayo ng altar sa Diyos ngayong 2022. Sasali po ba kayo? Last year ay 7 simbahan po ang itinayo natin. By the grace of God, umabot po ang gastusin natin ng halos 2 M. Hindi ko po maubos maisip kung papaano at saan nagsipanggaling ang mga salapi na ating ginastos. Pero tapos na po yun. Alam ko marami sa inyo ang naging kabahagi ng nasabi kong mga proyekto last year. Ngunit ngayong 2022 ay may nakalinya naman po tayo mga panibagong bayan at mga barangay na gagawin po natin ang simbahan na kung tawagin po natin ay Faith House. Bale, 3 malalaki at 4 na maliliit ang gagawin po natin. Muli po akong nananawagan. Literal po itong simbahan na gagawin natin. Literal po ito na altar na alam naman natin, kailangan ito para pagdausan ng mga panambahan. Bakit po natin siya gagawin? Una, dahil hanggang ngayon ay buhay pa tayo at iniingatan tayo ng Diyos. Ito pa lang ay sapat ng dahilan. Pangalawa, may salot pa na COVID-19 na gusto natin ay ihintunan ng Diyos. Pangatlo, gusto natin gawing point of contact ng faith natin na pagpalain ng Diyos ang ating mga negosyo, kabuhayan at source of income. At siya nga pala, Rebuild the Broken Altar. Yan po ang title ng topic na ito. Bakit po? Makinig po kayo. Sa pamamagitan po ng na-develop na kultura natin na pagbibigay sa church over the years, ay nabago ang kabuhayan ng marami. Kaya tayo na andito sa kalagayan natin ngayon dahil sa prinsipyo ng pabibigay. Sanay tayo dito. Sanay tayo sa mga pa-pledge noon pa. Sanay tayo sa sacrificial giving. Ito ang altar natin na naging daan. Bakit natin naabot ang ganitong kalagayan natin? Subalit, pakinggan niyo po ako. Ngayong pinagpapala na tayo, napapansin ko na humihina ang iba dito. Takot na ang iba magbitaw ng malaki. Ang iba na excited magbigay noon ng first fruit offering ay parang kailangang pilitin ngayon. The altar of giving has been broken sa ibang mga kapatid. I'm calling all LGGM family. Let us rebuild the broken altar
of giving. Ibalik natin ang sigla sa pagbibigay. Yan ang nagdala sa atin sa next level. Bakit ititigil natin? Bakit ihihinto natin? No way. Ngayong 2022, ibabalik natin ang masayang kultura natin. Again, 7 simbahan po ang itatayo natin ngayong 2022. Maliban pa ito sa major repair ng mga tiles ng buong sanctuary natin sa katedral na gagawin din this year. I challenge everyone to participate. Kung kaya niyong mag-adapt o kumargo ng isang faith house, nasa inyo po yun. Sa mga members, mag-pledge na lang po kayo ng any amount, big or small, kung gusto niyo pong sumali sa project na ito. Let us build God an altar this year, mga kapatid. Sasali po ba kayo? Sa mga nakikinig at nanonood ngayong umaga sa akin, dyan sa katedral, sa first and second service, at dito po sa Sorsogon, sa first and second service din, mangyayaring panoorin niyo po ulit ang preaching na ito pag uwi niyo mamaya sa bahay at mag-comment po kayo. Sa mga nasa ibang lugar ng LDGM, huwag po kayong mag-alala. Ang mga pledge sa ibang LDGM station ay dadaan po lahat sa inyong pastor. Uulitin ko lang po, hindi lang po ito simpleng pag-join ang gagawin natin. It has to be something significant, mga kapatid. Yung medyo mabigat ang dating sa inyo. Yung nararamdaman nyo. This is our altar of worship and thanksgiving kay Lord ngayong taon. Believing na mag-respond sa atin ang langit at ibuhos niya ang pagpapala niya sa pamilya at trabaho natin. Sa inyo pong nasa iba't ibang barangay ng Huban, may barangay coordinators po nakakatok sa inyo. Pero pwede kayo mag-thumbs up sa preaching na ito kung nanonood kayo. Bilang pagtatapos, I stand before you as God's servant. And I declare to those who would take the challenge na pagpalain kayo lalo. Pasaganahin kayo ng Diyos lalo. Ingatan kayo lagi. Bigyan kayo ng Diyos ng mabuting kalusugan at mahabang buhay. Let us rebuild the broken altars of giving, commitment, devotion, and passion to serve our God. God bless you, mga kapatid, and see you again next Sunday.